The Boss Husband. Credit to the author. 1241-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nataranta ang Hapones ng suweyensya ni Christine. Kitang-kita na sa pisikal na kakayahan na tulad nila, hindi sila maaaring maging mga puta. Nagkamali siya ng paghusga sa kanila. Hindi na siya nag-abala pang lumaban, naalala niya ang dami ng mga mersenaryong naruroon sa isla. Go! Bilis! Habang nakalagay ang kamay sa dibdib, mabilis na inutusan ng lalaki ang kanyang mga bodyguard na i-escort siya palabas ng crowd. Pinagtawanan siya ng mga manlalakbay, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang mga reaksyon. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay. Kahit na medyo naiinis sa kanya sina Roslyn at Christine, hindi nito nasira ang mood nilang mamili. Gayunpaman, pagkatapos ng oras sa kanya, si Roslyn ay hindi nang ahas na bumili ng anumang maluho. Sa halip, nag-iisip siya ng tamang oras para subukan ang outfit. Bumalik sa VIP suite sa Casano Hotel, isang malamyos na violin ang tumutugtog. Ito ay A Time for US, mula sa pelikulang Romeo and Juliet. Ang himig ng violin ay nagpakalma sa isipan ng mga nakikinig dito. Isang bote ng 2082 Lafite Rothschild ang inilagay sa tuktok ng bar top. Hinawakan ni Karen ang isang baso ng alak gamit ang kanyang dalawang kamay, humigop dito habang palihim na sumulyap kay Justin na nakangiti sa kanya. Ang kanyang titig ay pag-ibig, ngunit ang kanyang mukha ay namumula. Nagulat si Justin noong una nang sabihin sa kanya ni Karen na gusto niyang uminom ng alak. Pinigilan niya ang isang ngiti at binuksan ang isang bote ng red wine para sa kanya. Hindi niya akalain na si Karen ay kikilos ng sabik na sabik kapag sinubukan niyang hilahin ang kanyang palda pababa. Dalawang sip-sip pa, ayos na ako pagkatapos ng dalawang sip-sip. Mahinang ungol ni Karen. Ayos lang, first time mo naman kasi. Normal lang ang kaba. Kaya kitang hintayin kung gusto mong inumin ang buong bote. Seryosong sabi ni Justin. Halos mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi inakala ni Karen na magiging ganoon kay-tigas siya sa kahihiyan kapag nasa mood na sila. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga ugat ay tumira sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Pinilit niyang pakawalan ang kanyang isip, hinayaan ang alak na manhid ang kanyang sentido. Natapos ang musika at muling namayani ang katahimikan sa kanila. Bumantong hininga si Karen at ibinaba ang kalahating lasing na alak. Dahan-dahan niyang niyakap si Justin. Dalhin mo ako sa kama. Tuwang-tuwa si Justin. Sa wakas ay makakamit na nila ito ngayon. Kahit na siya ay kumikilos ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang isip ay nagugulo nito. Pinatay ni Justin ang mga ilaw para madilim ang silid. Sa mga bintana, ang liwanag mula sa labas ay naghagis ng mga anino sa silid. Binuhat ni Justin si Karen at marahang inihiga sa comfortable at malaking kama. Sa sandaling ito, hindi na kailangang painitin pa ang mga bagay dahil ang alak ang pinakamahusay na aphrodisiac na maaari nilang makuha. Gayunpaman, umaasa pa rin si Justin na mabigyan siya ng pinakamahusay na unang karanasan, na nag-iiwan ng mga halik sa kanyang pisngi, noo at labi. Kumikawala ang mga helanghing sa kanyang mga labi nang mahuli siya sa mapusok na halik. Sinindihan nito ang inner beast kay Justin at hinimas-himas niya ang dibdib nito bago hinubad ang damit nito. Ang tanging nasa pagitan nila ay ang puting medyas ni Karen. Nasiyahan si Justin sa malasutla na pakiramdam habang pinababa niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga payat na binti. Si Karen ay hindi makapag-isip ng maayos ngunit ang init na nagmumula kay Justin ay nangaakit sa kanya. Ang pagdiin ng kanyang katawan sa kanya at ang paghawak niya sa lahat ng sweet spot nito ay nababaliw sa kanya. Parang naging pink ang hangin sa kanilang paligid nang madikit ang baras nito sa byeleklak nito. Si Karen ay natigilan noong una, ngunit siya ay nag-relax sa susunod na segundo na para bang handa siyang tanggapin ang sensasyon. Naramdaman ni Justin ang dulo ng kanyang baras na binasa niya. Para sa kanya, ito ay isang senyales na nagpapahiwatig na ang foreplay ay sapat na. Karen, papasok na ako. Hindi maintindihan ni Justin ang ibig niyang sabihin ngunit hindi siya mapakali sa pag-iisip tungkol dito.
Sa sandaling itinulak niya ang sarili sa kanya, ipinulupot ni Karen ang kanyang mga braso sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay masikip, ngunit ang pagkalastiko ay hindi maisip. Marahil ay dahil bata pa siya ay naglilinang at nasa yugto na siya ng soul formang. Nararamdaman ni Justin ang pagdagsa ng purong yin na sumasailalim sa kanyang enerhiya sa langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang baras. Alam niya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ni Lourdes na gumawa ng anuman kay Karen. Si Karen ay umasa sa Golden Core purong yin upang makapasok sa yugto ng soul formang sa mas mabilis na bilis. Ang pagsipsip ng purong yin ng dantiya ni Justin ay halos hindi makakaapekto kay Karen dahil siya ay nasa yugto na ng soul formang. Sa katunayan, ang enerhiya ng langit at lupa na nagmumula kay Justin ay talagang makikinabang kay Karen. Well, natural na ito ay gagana lamang sa kanilang unang pagkakataon. Si Justin ay hindi sapat na mapaniwalain na ang pag-ibig ay makakatulong ng malaki sa kanilang paglilinang. Kailangang mayroong isang pamamaraan at teorya sa dobleng paglilinang, ngunit hindi pa naiisip ni Justin ang mga ito. Sa ngayon, hindi ito mahalaga. Bilang isang experienced na lalaki, alam niyang dapat niyang tutukan ang paglamon sa babaeng nasa ilalim niya. Naging mapangakit ang tingin ni Karen na isang pambihirang tanawing makikita sa kanya. Nakabuka ang kanyang mga binti at nanginginig ang mga ito sa paggalaw ni Justin. Karen, masakit ba? Hindi sumagot si Karen sa kanya, sa halip, pinulupot niya ang kanyang mga binti sa kanyang baywang at itinulak ang sarili pasulong. Isang masakit na daing ang umalangaw-ngaw sa buong silid sa sandaling si Justin ay tumago sa kanya ng buo. Halos lunurin siya ng kasiyahan. Walang kamalay-malay na tumulak pasulong si Justin, itinulak ang natitirang haba ng kanyang bara sa kanya. Napaungol si Karen. Siya ay hindi kailanman nang ahas na tingnan ang kanyang basura, kaya naisip niya na kinuha niya ito ng buo, ngunit talagang minamaliit niya ito. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, marahil sa sakit o kasiyahan, o maaaring pareho. Hinalikan ni Justin ang kanyang mga luha nang may paghingi ng tawad, "I'm sorry, sobrang komportable sa loob mo." Sinaman siya ni Karen. Namumutla ang mukha niya sa sakit at ang makitang nakahiga siya sa puting kumot at nakalugay ang buhok sa paligid niya ay maaaring mabaliw sa kanya ang lahat ng lalaki. Ayos lang, mabilis naman akong gagaling. Tutal hindi naman ako ordinaryong babae. Napangiti si Justin. Tama siya tungkol dito. Ang kaunting pinsalang tulad nito ay walang halaga sa kanya dahil mabilis siyang gumaling mula rito. Hindi siya dapat maging masyadong maingat at mauwi sa pag-aaksaya ng kanilang mahalagang gabing magkasama. Pagkatapos ay magsisimula na akong lumipat. Huwag mo akong pagsisisihan. Kinagat ni Karen ang kanyang mga labi at tinitigin siya ng mapang-akit na tingin. Napangiti si Justin. Humalaklak siya ng malalim na para bang iyon ang sigaw niya at sa sumunod na segundo, sinimulan niya itong itulak. Malakas na hingal at langit-ngit ng kama ang nagsanib na napuno sa silid. Maririnig ang mga helanghing ni Karen at hindi alam ni Justin kung gaano katagal bago niya inilabas ang kanyang mga binhi sa kanya. Si Karen ay basang-basa sa pawis at siya ay nahiga sa kama. Akala niya mamamatay na siya. Sa personal na karanasan, naunawaan niya sa wakas kung bakit namumula ang mukha ng kanyang kapatid sa tuwing sasabihin niya sa kanya na si Justin ang pinaka-nakakainis sa kama. Ang isang makamundo ay mahimatay sa kanyang huling mga tulak. Hindi na magamit ang bedsheet dahil basang-basa na ito sa mga likido sa kanilang katawan. Binuhat siya ni Justin sa banyo at nilinis ang kanyang katawan bago nagpalit ng bedsheet para makapagpahinga ng mabuti si Karen. Ito ay pangunahin upang ipahinga ang kanyang isip dahil ang kanyang katawan ay mabilis na nakabawi. Ang tunay kong yuan ay mas malakas ang pakiramdam. Pagkatapos ng maikling pahinga, bumangon si Karen at sinabing may nagulat na boses. Iniisip pa rin ni Justin ang kalugod-lugod na karanasan. Hinaplos niya ang dibdib nito, dahilan para mapasinghap si Karen sa kanyang ginawa. Siyempre dahil nasa tribulation passing stage na ako. Wala talaga akong nakuha mula dito. Ngumiti si Justin. Kailangan niya ng labis na true yuan para maranasan ang Shang-Ching Heavenly Lightning, na siyang ikalawang yugto ng Nine Heavens Thunder Tribulation. Ang dalisay na yin true yuan ni Karen ay walang halaga sa kanya.
1242. Ang Clouds Resort ay matatagpuan sa silangan ng Stonegate bilang ang tanging resort na sumasaklaw sa dagat. Lahat ng uri ng mga hotel, tindahan, supermarket at mga pasilidad sa libangan ay natagpuan sa resort. Ang resort ay bukas sa mga taong may medium hanggang mataas na socio-economic status. Ito ay isang lugar para makapagpahinga sila. Isang taon na ang nakalipas, ang resort ay kabilang pa rin sa pangalawang nangungunang angkan sa Stonegate, ang Brown Clan. Gayunpaman, ang pagmamayari ng resort na ito ay napalitan ng Ann Clan. Maliban sa mga cute na cartoon dolls sa Children Theme Park, mayroon ding mga rides para sa mga bata, tulad ng mga bumper car at merry-go-rounds. Karamihan sa mga pamilyang dumating kasama ang kanilang mga anak ay maaaring iwanan ang mga bata sa amusement park habang nagpapahinga sila sa malapit na kafe, naglalaro ng mga baraha habang nakikipag-chat. Ang araw ay sumisikat sa umaga, ang gininto ang sinag ng sikat ng araw ay kumikinang sa kahoy na balkonahe ng isang kafe. Kahit na hindi ganoon kalamag sa mga buwan ng taglamig sa timog, mainit pa rin ang pananamit ng mga bisita. Si Marian ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw na may puting frame na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha habang siya ay nakaupo sa tabi ng isang puting mesa malapit sa mga bakod. Nakatali ang kanyang buhok at nakasuot ng light brown na windbreaker na pinaresan ng blouse. Ang isang pares ng asul na maong na nakapulupot sa kanyang mga payat na binti at ang makukulay na sapatos na pang-sports na suot niya ay nagdagdag ng kulay sa kanyang damit. Habang hawak ang isang mainit na tasa ng cinnamon latte, kumaway si Marian sa isang tao sa ibaba. Si Leia ay nakikipaglaro kay Didi sa lugar kung saan matatagpuan ang mga bumper car. Dahil ang mga matatanda at bata ay maaaring sumakay sa mga bumper car ng magkasama, sinamantala ni Didi ang pagkakataon at sumama kay Leia sa pagsakay. Nang makita kung gaano kasabik si Leia, ngumiti si Marian habang umiiling. Sa wakas ay nakagugol na siya ng oras kasama ang kanyang anak at pamilya ngayong huminto na siya sa kanyang trabaho. Nagplano si Joyce na imbitahan sina Marian, Leia at Yuna sa resort bilang isang paraan para pasalamatan siya dahil tumulong si Marian sa kanyang naunang krisis. Gayunpaman, nagplano rin sina Henderson at Jenna na makipag-hangout kasama sina Marian at Leia, ngayong school break na si Leia. Sa huli, pagkatapos maakit ni Joyce, lahat sila ay nagtipon sa resort. Sa bagay, nasa isang pamilya sila, kaya hindi na kailangang tanggihan ang kanyang imbitasyon. Alam ni na Henderson at Jenna na magiging iba ang mga bagay para kay Leia dahil kinilala siya ni na Justin at Gavin bilang miyembro ng Gibson clan. Ano man ang nangyari, kailangan nilang mapalapit kay Leia bilang kanyang tiyahin at tiyuhin sa tuhod. Itong batang ito, bihira lang siyang maglaro hanggang sa nakalimutan na niyang kumain. Sabi ni Marian. Siguro kasi hindi pa siya nakakalaro ng mga bumper car dati. Ganyan ang mga bata, normal lang na mag-enjoy silang maglaro. Ngumiti si Jenna. Mapanuksong tinapik ni Henderson ang balikat ng kanyang anak, Oscar, kailangan mong kontrolin si Didi. Tingnan mo siya, nasa hustong gulang na siya at nakikipaglaro pa siya sa isang bumper car kasama ang isang bata. Sina Oscar at Didi ay sumama sa kanila para magsaya, at nang marinig niya ang panunukso ng kanyang ama, sumagot siya sa pabirong paraan, hindi ko siya makontrol, kahit ang kanyang ina ay hindi magawa. Wala ka bang backbone? Dapat nagsilang ako ng isa pang bata. Umiling si Jenna na may mapait na ngiti. Parang may naalala, lumingon siya kay Marian at nagtanong, Marian, nakausap mo na ba si Justin? Kailan kayo babalik sa Central City para sa Zenaiken New Year? Tumango si Marian, sabi niya babalik siya pagkalipas ng 1 linggo, kaya may 5 araw pa. Pupunta kami doon kapag bumalik siya. Naku, maganda iyan. Nasa Central City din tayo noon, magiging mas masaya ang lahat sa paligid. Napangiti si Jenna. Mas gumaan ang pakiramdam ni Marian nang malaman niyang babalik din sila sa Gibson clan para sa Zenaiken New Year. Mas magaan ang pakiramdam niya sa mga pamilyar na mukha sa paligid niya. Kailangan mong maging handa, iba ang pagdiriwang ng pagdiriwang sa pagtatrabaho, lalo na kapag kailangan nating bumisita sa mga kamag-anak. Hindi lang ang angkan ng Gibson, kailangan mong bisitahin ang angkan ng Goo mula sa panig ng biyenan mo. Nakakapagod. Paalala ni Jenna sa kanya. Bahagyang nakaramdam ng kaba si Marian, marami bang tao sa angkan ng Goo?
Medyo maliit lang ang clan namin pero karamihan sa mga nakatatandang clan sa Central City ay may malalaking pamilya. Ayos lang ang Goo clan, pero mahirap pakisamahan ang ilan sa kanila. Anyways, mentally prepared ka lang, kahit naiinis ka, huwag mo na lang pansinin. Nagsalita si Jenna mula sa karanasan. Hindi talaga maintindihan ni Marian kaya tumango na lang siya. Habang nagkukwentuhan sila, bumalik si Didi na magkahawak kamay si Leia. Sa itsura nito, may pinagtatalunan sila. Nagpout pa si Leia. Anong pinag-aawayan yung dalawa? Curious na tanong ni Jenna. Sinabi ko kay Leia na tawagin akong ate pero pinilit niya akong tawaging tita. Hindi masyadong natuwa si Didi tungkol dito. Same time na tumugon si Leia, sabi ni nanay tawagin daw kitang tita. Pero bata pa ako at maganda, paano mo ako matatawag na tita? Ayaw tanggapin ni Didi. Natawa naman ang iba sa reaksyon niya. Tinawag niya si Teresa bilang kapatid at ngayon ay gusto niyang tawagin ni Leia ang kanyang kapatid, ang seniority sa pagitan nila ay gulo. Didi, itigil mo na ang kalokohan mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na gawin mo yan, wag mo siyang turuan na maging katulad mo. Hindi natuwa si Jenna tungkol dito. Tumigil si Didi sa pagsasalita tungkol dito dahil natatakot siya sa kanyang magiging biyenan. Sa oras na ito, si Joyce na nakasuot ng puting blazer, ay lumabas ng kafe. Abala siya sa paghahanda ng mga aktibidad ngayon habang inaayos niya ang paglalakbay na ito. Ngayong nagkatipon na ang lahat, dinala sila ni Joyce sa isang malapit na Zen Icon restaurant. Nakaharap ang restaurant sa karagatan at ang tanawin ng karagatan sa labas ng mga French windows ay parang nanananghalian sila sa dagat. Nang may hain na ang mga ulam, naghanda si Leia na kainin ang mga ito. Buong umaga kasi siya naglalaro at kung hindi dahil sa Didi ay hindi niya maaalala ang tanghalian. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang tanghalian at naubos na ni Leia ang 3 mangkok ng shark fin soup. Kumuha siya ng paa ng alimango ngunit tinatamad siyang pumutok. Sa halip, inilagay niya ito sa plato ni Marian at tumingin sa kanya ng may pag-asa, "Mommy, gusto kong kumain ng alimango. Tulungan mo akong basagin ito." Si Marian ay nagbabalat ng isang pares ng hipon at napakunot ang noo niya nang marinig ang salita ng kanyang anak. Malumanay nang umiti si Joyce at nag-alok ng tulong, "Halika, Leia, babasagin ko ito para sa iyo." Gayunpaman, bago pa madala ni Joyce ang paa ng alimango sa kanyang tagiliran, pinutol siya ni Marian, "Hindi na kailangan." Nagulat si Joyce. Mukhang hindi nasisiyahan si Marian. Hindi siya mahina, mas malakas pa siya sa akin. Huwag kang magpapabaya sa murang edad. Ikaw mismo ang mag-crack. Sinabi iyon ni Marian at ibinalik ang paa ng alimango sa kanyang plato. Nagpakita ng nakakaawang ekspresyon si Leia ngunit hindi siya nagtantrum dahil sanay na siya sa pagtuturo ng kanyang ina. Dahil walang pagpipilian, pinili ni Leia ang mga abalone kaya hindi na niya kailangang basagin ang anuman. Sina Henderson at Jenna ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago tumango ng nakangiti. Akala nila ay sisirain ni Marian si Leia dahil umalis siya sa kanyang trabaho para alagaan ang kanyang anak, ngunit ngayon alam na nila na hindi iyon gagawin ni Marian. Nakita ni Didi ang kanilang interaksyon at tumingin siya sa gilid ng bastos bago humawak ng paa ng alimango. Binuksan niya ito at inalis ang laman para ipakita kay Leia. Agad namang naakit si Leia dito at tumingin siya kay Didi ng may pag-asang tingin. "Leia, gusto mo ba ito?" Malakas na tumango si Leia. Tumigil pa siya sa pagnguya ng abalone sa bibig niya. "Tita Didi, maaari mo bang ibigay ito kay Leia? Tawagin mo akong ate at ibibigay ko sayo. Magaling akong tumupad sa mga pangako." Ngumisi si Didi. Natigilan ang lahat ng nasa mesa sa kanyang kakulaitan. Napatingin din sila kay Leia, naghihintay ng sagot niya. Hindi naman seryoso kaya hinayaan na lang nilang kulitin ni Didi si Leia. Tiningnan ni Leia si Marian na walang ekspresyon, na parang naghihintay ng tagubilin mula sa kanyang ina. Bumalik si Leia upang tingnan ang laman ng alimango nang hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Marian. Nipatikip siya sa kanyang mga labi na para bang may away sa kanyang isipan. Dapat ba siyang pumunta para sa pagkain o ipagtanggol ang dignidad ng kanyang ama?
Naisip ito ni Leia at naramdaman niyang hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang ama kaya't bumulong siya, Ate Didi. Ay! Tuwang-tuwa si Tantang at marahan na tumingin kay Oscar na parang ipinapahayag ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang ibigay ang karne ng alimango kay Leia. Ipinatong ni Oscar ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at tumawa habang nakatingin kay Leia na masayang kumakain. Napakaawa ni Kuya Justin, ang kanyang seniority ay bumaba sa paa ng alimango. 12:43. Nagsimula ang ikalawang araw ng Caesar Tournament sa Palermo, Sicily. Sa pagtatapos ng preliminary round, sa mga susunod na araw ay magiging mas mainit ang mga pangyayari dahil ang mga laban ay sa pagitan ng mga may kakayahang mersenaryo. Ang iba ay natuwa nang marinig na bumalik si Justin at si Jane ay nakabalik ng ligtas sa Wales. Para kay Sauron, mukhang tumanda na siya sa nakalipas na 2 araw ngunit nang sunduin niya si Justin sa madaling araw, isang ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Hindi hinayaan ni Justin na ihinto nila ang investigasyon dahil gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa insidente. Kailangan niyang malaman kung aling organisasyon ang kumidnap kay Jane at nagsimula ang buong insidente ng FURY. Mas madali na ngayon ang pagsisiyasat mula nang sumali ang North Boreo clan. Inutusan ni Justin ang Macedon at ang iba pa na maghanap ng higit pang puwersang kasangkot dito upang maibagsak niya silang lahat. Para kay Justin, hindi na kailangang hayaan silang mabuhay dahil naglakas loob silang takutin ang kanyang babae. Nang magsimula ang tournament sa umaga, si Justin ay nakaupo na sa VIP room kasama sina Karen at Roslyn. Humanga si Justin nang malaman niyang buong gabing lumabas si Roslyn kasama si Christine. Pagbalik niya sa hotel kaninang umaga, puno ang ball ng mga bag ng gamit. Dahil hindi pa lumalabas ang Sea Eagle, nakipag-usap si Justin kay Roslyn na excited pa rin sa pamimili kahapon. Rose darling, ano ang binili mo kagabi? Parang napahiya si Roslyn at iniwas niya ang tingin nito, nothing much. Just some souvenirs. Souvenirs. Napataas ang isang kilay ni Justin, interesado ka ba sa mga bagay na ito? Maraming sexy lingiri ang binili ni Roslyn at ang ilan ay lalong nakakapukaw. Bago pa makasagot si Rose, sinabi na ni Christine ang lahat. Christine. Namula ang mukha niya at sinubukan niyang takpan ang bibig niya. Buti na lang at sina Steve at Alice lang ang nakarinig nito. Masisiraan na sana si Roslyn kung nandito si Ron o Sauron. Humihingi ng paumanhin at itinikom ni Christine ang kanyang bibig nang mapagtanto niyang sinira niya ang kanyang pangako. Tumingin si Karen kay Roslyn na may nakakaaliw na tingin. Isang mahinang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi ngunit hindi niya inakala na hinahamon siya ni Rose, nakakatuwa lang ito sa kanya. Napangiti si Justin at hinaplos ang baywang ni Rose, ganun ba? Dapat makuha mo sila, the more the merrier. Ako. Hindi ako nakabili ng marami. Alam ko, sinasabi ko lang. Lalong ngumiti si Justin at bumulong sa kanyang tenga, pwede mo bang isuot ito sa akin kapag bumalik na tayo sa hotel? Ramdam ni Roslyn na namumula ang kanyang leeg sa init. Sinadya ni Justin na ibinaba ang kanyang boses kahit na naririnig pa rin ng lahat ang kanyang boses sa isang maliit na silid tulad nito. Ang panginginig ay bumaba sa kanyang gulugod at si Roslyn ay tumango sa kanyang ulo ng hindi namamalayan. Magandang babae, kukunan kita ng magagandang litrato. Nasiyahan si Justin. Inihiga ni Alice ang kanyang ulo sa balikat ni Steve, humajejek sa walang hiyang aksyon ni Justin. Hades, hindi ko maintindihan. Bakit may magkakagusto sa iyo kung napakadumi mo ng pag-iisip? Hindi pinansin ni Justin ang kanyang mga salita. With an unfazed expression, he shook his finger at her. Hindi nyo maiintindihan ang puro relasyon natin kapag nanliligaw kayo sa isa't isa bilang magkapatid. Habang nag-uusap sila, sa wakas ay oras na para sa laban ng Sea Eagle. Ang kanilang kalaban sa pagkakataong ito ay ang Odin Mercenary Corps mula sa Northern Europe. Sila ay pangunahing aktibo sa paligid ng North Pole at ang kanilang mga miyembro ay karamihan ay mga retiradong elite mula sa SEAL Troop o mga power user mula sa Northern Europe. Dahil sa mga hadlang sa oras, isang panalo lamang ang kailangan para umaban sa susunod na yugto. Ang Mercenary Corps ni Odin ay nagpadala ng isang malakas at maliksi na puting lalaki na may malasibat na metal na sandata sa kanyang likod.
Tumalon siya sa stage ng napakabilis at maganda. Ipinadala ng Sea Eagle ang mga babaeng kayumanggi at malambot na hitsura mula sa Southeast Asia. Ordinaryo ang kanyang hitsura at nakasuot siya ng masikip na leather outfit na may dalawang silver na dagger sa kanyang mga kamay. Hindi ipinagbawal ang mga baril sa Caesar Tournament ngunit hindi talaga ito ginamit ng mga tao dahil maaaring makaapekto ito sa mga manunood. Ang mga espesyal na hakbang sa proteksyon ay kinakailangan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayun din, dahil karamihan sa mga kalahok ay mga power user, hindi magiging epektibo ang mga bala laban sa kanila. Sa kabilang banda, ang Mercenary Corps ay ginamit sa pakikipaglaban, kaya't ang malamig na sandata ay higit na masasalamin sa kanilang tunay na kakayahan. Ang laban na ito ay sa pagitan ni Whip mula sa Odin Mercenary Corps at Lin mula sa Sea Eagles Mercenary Corps. Inanunsyo ng announcer ang mga kalahok na ikinagalit ng mga tao. Ang babae ay talagang hitman mula sa Zero ngunit hindi pinayagang sumali si Zero sa tournament na ito kaya kinailangan ni Lin na sumali sa tournament bilang miyembro ng Sea Eagles. Nagsimula ang laban sa tunog ng buzzer. Naunang kumilos si Lin, palihim na hindi gumagawa ng ingay. Gumalaw siya na parang ahas, papalapit kay Whip. Ang kanyang mga punyal ay pumuputol sa hangin tulad ng isang pares ng mga pakpak. Kahit papaano ay ibinaba ni Whip ang sibat sa kanyang likod. Sanay na ang mga taong mula sa Mercenary Corps na makakita ng mga kakaibang armas kaya hindi nakuha ng iba ang kanyang sandata. Nang umikot ang sibat, natigilan sandali si Lin at lumayo sa pinagdaanan ng sibat. Ibinaba niya ang katawan niya at binilisan ang pagtayo sa harapan ni Whip. Nang muling lumitaw ang kanyang anyo sa paningin ng lahat, hinailan ni Whip ang ilalim ng kanyang sibat at lumitaw ang isang pilak na kadena. Klang! Sinasaksak ni Lin ang kanyang mga punyal ngunit ang kanyang pag-atake ay naharang ng silver chain. Hindi ito nakita ni Lin at agad siyang umiwas. Kasabay nito, hinailan ni Whip ang sibat at muntik na siyang tamaan. Isang galaw lang ang palitan nila sa isa't isa at nagalit na ito sa mga tao. Nagsisigawan sila ngunit hindi nila makita ang nangyayari maliban na lang kung panoorin ito ng slow motion. Ito ay isang malabong anino sa kanila. Umuungal si Whip at kinaladkad ang kadena, ibinabato ang sibat na parang mahabang letigo ngunit mas mahirap pang hulaan ang tilapon. Parang hindi mabilang na pilak na linya ang sumasayaw sa entablado. Hindi makalapit si Lin sa kanya. Kumikislap ang mga mata niya at biglang nawala ang silhouette niya sa stage. Biglang tumahimik ang mga tao, iniisip na niloko sila ng kanilang mga mata. Gayunpaman, ang mga naranasan ay nakita ito kaagad. Maraming anino ang lumitaw sa entablado, nakapalibot kay Whip na nakatayo sa gitna. Ang pamamaraan ng anino. Nagulat si Justin. Nakita din ng iba. Si Karen na kilala sa kanyang bilis, ay tumugon kay Justin, tiyak na ginawa niya ito ng may espesyal na paggalaw at bilis. Tama, nakakita ako ng isang master hitman na kayang gawin ang parehong bagay sa Zero. Parang ang buong espasyo ay napuno ng anino. Malamang na master niya iyon, ngunit nakakabilib na nagagawa niya ito sa murang edad. Habang nag-uusap sila, si Lin ay nasa kalagitnaan ng pagtambang kay Whip mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga punyal ay kumikinang sa labis na pagnanasa sa dugo habang tinutumbok niya ang kanyang mahahalagang punto. Huli na para lumingon siya ngunit laking gulat ni Lin, sa paghatak ng kanyang kadena, dumiretso sa kanya ang sibat mula sa itaas. Kung pipilitin ni Lin na ipagpatuloy ang pag-atake, magkakatali pa rin ito dahil hindi niya maiiwasan ang pag-atake. Inihagis niya ang isa sa kanyang punyal na walang ekspresyon ng mukha at sa malakas na kalabog, tumama ang punyal sa sibat na nagpalipad ng sibat. Kasabay nito, ang isa pa niyang punyal ay nasa leeg ni Whip. Hindi nakita ni Whip ang pagdating nito ngunit napagkamalan niya ang kapangyarihan ng mga punyal. Nang makita kung paano siya natalo, inamin niya ang kanyang pagkatalo bilang isang maginoo. Narinig ang malalakas na palakpakan mula sa mga manunood at nanatiling low profile si Lin. Itinago niya ang kanyang dagger bago bumaba ng stage. Dahil nakapasok ang Sea Eagle sa susunod na yugto, naghahanda na si Justin na umalis dahil hindi siya interesadong makakita ng mga laban na tulad nito.
Hindi sila nakakatuwa ayon sa gusto niya. Tsaka break time na. Sina Steve, Alice at Christine ay nagpaplanong umalis ng magkasama dahil nandito lang sila para tingnan ang mga higanti. Gayunpaman, nang lumabas sila ng VIP room para sa tanghalian, nakita nina Roslyn at Christine ang isang tao sa corridor na nagpa-freeze sa kanila. Nakita nila ang isang pandak at chubby na lalaking Asyano na nakikipag-usap sa ilang Caucasian na mga lalaki na halatang mga politiko na hinuhusgahan sa dami ng mga bodyguard sa likod nila. Itong lalaking ito ang nakilala nila kahapon sa Lingerie Store, ang Japanese na sinipa ni Christine. Maging ang mga bodyguard sa likod niya ay ganoon din. Habang nilalampasan sila, huminto pa saglit ang Japanese sa tabi ni Roslyn pero ilang segundo lang ay umalis na rin ito. Anong meron? Kilala niyo ba siya? Nalito si Justin at gayon din sina Karen, Steve at Alice. Nagsalubong ang kilay nina Christine at Roslyn dahil sa pagkalito. Hindi rin sila masyadong sigurado. Not really. Roslyn hesitated, pero yung taong yun, bakit parang hindi niya tayo nakilala? 12:44. Ipinaliwanag ito ni Roslyn sa kanila nang mapansin niyang hindi siya nito maintindihan. Sinasadya ba niya ito dahil nahihiya siya? Tanong ni Karen. Umiling ang iba. Hindi ito isang makatwirang paliwanag. Lahat ng klase ng tao sa mundong ito nakilala ko, imposibleng makaligtaan ko kung nag-aartista siya. Christine furrowed her brows, at saka, mukhang hindi siya makakapag-act nang magkita kami kahapon. Pwede niyang kunwari nakalimutan niya na sinapak ko siya pero parang nakalimutan na rin ng mga bodyguard niya. May nangyari siguro kaya nakalimutan nila kami. Ang misteryo ay nagpatayo sa kanila sa tabi ng pinto, hindi makapagtuwid ng mga bagay-bagay. Tiningnan ni Justin ang CCTV sa tabi ng koridor at inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Ron. Hobby, anong ginagawa mo? Tanong ni Roslyn. Itinuro ni Justin ang CCTV, hinihiling ko kay Ron na tingnan sila. Baka may makuha tayong kapaki-pakinabang. Kahit na maaaring ito ay isang maliit na issue, nakita pa rin ni Justin na kakaiba ito. Matapos italaga ang gawain kay Ron, pinangunahan sila ni Justin patungo sa isang Italian restaurant sa tabi ng dagat. Kumain sila ng simpleng tanghalian at nag-sunbathing sa dalampasigan. Gayunpaman, nang makarating sila sa dalampasigan at makita ang mga maiinit na babes na may bikini, hindi maalis sa isip ni Justin ang mga pinakabagong binili ni Roslyn. Sabay talikod ni Roslyn at nagtama ang kanilang tingin na ikinamulan niya. Darling, mukhang pagod ka na. Bumalik na ba tayo para magpahinga? Maligo ka na at magpalat ka ng damit. Magsuot ka ng maganda para matulog. Puyat ka magdamag tapos. Si Justin ay mukhang tunay na nag-aalala sa kanya na para bang kailangan na niyang matulog ngayon. Namula si Karen sa kanyang sinabi. Matapos makasama si Justin sa mahabang panahon, napagtanto niya na siya ay tunay na pervert ngunit huli na para lumayo sa kanya. Naina si Roslyn nang mapansin niyang lahat ng iba ay nakangisi sa kanya. In the end, she decided to wear it since binili nga niya ito para sa kanya. Balik muna ako, samahan mo ako kapag tapos ka na. Hinayaan ni Roslyn ng tuluyan ang sarili, binigyan siya ng halik bago naglakad pabalik sa hotel. Napangiti si Justin. Pinuntahan niya si Karen at tinanong siya, Karen bakit hindi mo samahan si Rose? Pupunta ako mamaya. Hindi nakayanan ni Karen at umiling siya, nakaramdam ng gulat, pwede ka na munang bumalik. Magbaba-sunbathe ako, hindi ko naguguluhin ang pag-idlip mo. Naisip ni Justin na ito ay isang kawalan at siya ay hikayatin siya nang tumawag si Ron. Mabilis na natapos ni Ron ang nakatalagang gawain dahil halos nangingibabaw ang mga mafia sa lugar. Pinag-isipan ni Justin ang tungkol sa ulat ni Ron at kahit na siya ay mukhang walang pakialam, lahat ng iba ay tumingin ng may pagtataka. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Justin, ang pangalan ng lalaking Hapon na iyon ay Kagawa Chusho. Siya ang Vice Minister ng Ministry of Special Defense sa Japan, siya ang kinatawan ng Japan para sa Caesar Tournament ngayong taon.
Ang dalawang lalaking katabi niya ay sina Penay, Vice Minister ng Intelligence Agency sa Portugal at Rome, ang Section Chief ng Minister of Secret Defense sa Italy. Hindi nakakagulat na tinawag siya ng kanyang mga bodyguard na Sir. Tumango si Christine bilang realisasyon. Bakit may tao dito sa Special Defense? Hindi ba dapat magpadala ang Japan ng isang tao mula sa self-defense? Nagtaka si Karen. Ipinaliwanag ito sa kanya ni Justin, ang Caesar Tournament ay inorganisa ng Zenica para sa mga umuunlad at maunlad na bansa. Naturally, karamihan sa mga bansa ay mula sa Europa. Sa mga bansang ito, ang mga lihim na ministries ang namamahala sa pagpaplano at pagpapatupad. Ang mga militar ay narito bilang mga manunood, hindi sila ang namamahala. Kaya, ang mga taong iyon ay ang mga kinatawan ng mga organizer. Kung ganoon nga, bakit ang dali niyang isuko sa paghihiganti ng si Payne siya ni Miss Christine kagabi? Hindi ito maintindihan ni Karen. Karen, hindi mo naiintindihan. Gumagawa siya ng palihim na trabaho at kailangan niyang pigilan ito. Well, hindi bababa sa hindi siya maaaring magtanim ng sama ng loob sa sinuman sa publiko, ngumiti si Justin, nagtataka ako kung ano ang nakakalimutan niya kahapon. Sinagot siya ni Steve, magiging komplikado ito kung kasama ang mga higanti. Baka may kinalaman ito sa pag-akit nila sa atin dito. Ngunit mapupuksa ba nila ang alaala ng isang tao? Hindi makapaniwalang tanong ni Christine. Dapat nating tingnan ito at suriin kung ang mga espesyal na ministeryo ay nakipag-ugnayan sa mga higanti. Hades, ipauubayan namin ito sa iyo dahil ikaw ang may pinakamaraming tao. Ngumiti si Alice kay Justin. Nagkibit balikat si Justin. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos tumawag kina Ron at Macedon, si Justin ay bumalik sa hotel na tuwang-tuwa. Inaasahan niyang makita si Roslyn na nakasexy lingiri. Naligo si Rose, nakikinig ng mabuti sa kanyang mga salita. Gayunpaman, mukhang masyadong maagang bumalik si Justin. Hindi nagbago si Roslyn sa mga lingeries na nakakalat kung saan-saan. Nagpout si Rose, hindi pa ako nakakapagdesisyon kung ano ang isusuot ko. Ayos lang, maganda ka sa tuwalya. Ayaw nang maghintay ni Justin. Ang bango niya at ang floral scent mula sa essence na ginamit niya ay nagpapasigla sa pagtatago ng adrenaline sa kanya. Umupo si Justin sa isang bakanteng kama at sinenyasan siya. You're such a pervert, bulong ni Roslyn pero nakaupo pa rin siya sa kandanggan nito. Ngayong sila na lang ang magkasama, mas gumaan ang pakiramdam ni Roslyn. Ang kanyang mapagmahal na aura ay patuloy na inilalabas. Itinali niya ang tuwalya sa kanyang dibdib na nagpaangat sa kanyang dibdib. Habang siya ay nanginginig sa kandanggan ni Justin, tila pinapasok niya ang kanyang mga suso sa bibig ni Justin. Rose darling, lalo kang nagiging vixen. Perpektong inilarawan siya ni Justin habang nakayakap sa kanyang baywang. Kung ako ay vixen, paano si Karen? Humajejek si Roslyn. Karen. Isang batang vixen. Hoy, lahat ba kaming vix sa iyo? Oo, nagpalaki ako ng isang grupo ng mga vixen. Pagmamalaki ni Justin. Nagkunwaring galit si Roslyn at hinawakan ang kanyang bara sa pagitan ng kanyang mga hita. Napabuntong hininga si Justin. Masarap ang pakiramdam ng mga kamay nito sa kanya. Bahagyang bumukas ang bulaklak ni Roslyn at bahagyang itinaas ang kanyang puwitan habang itinuturo ang kanyang baras patungo sa bokana. Nang igalaw niya ang kanyang masiglang puwitan pabalik, pareho silang napabuntong hininga sa sarap. Matagal na rin simula noong huli silang nagmahalan at napuno pa rin siya nito. Huwag kang gagalaw. Hinagod ni Roslyn ang likod niya at tumingin sa kanya. Hinalikan niya ang kanyang mga daliri, ang kanyang dila ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Humiga si Justin sa frame ng kama at binitawan ang kanyang mga daliri. Matapos magpakawala ng mabigat na hininga, ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinayaan siyang magkusa. Ngayon ay isang mabuting bata. Ngumiti si Roslyn at itinaas ang puweten. Ito ay isang simpleng hakbang na nagpahayag ng lahat kay Justin ngunit bago niya ma-enjoy ang view, si Roslyn ay bumagsak ng husto.
Halos lumipad siya sa kasiyahan. Si Roslyn ay gumawa ng grabong motion sa gitna ng hangin at ang remote control sa mesa sa tapat nila ay lumipad sa kanyang kamay. Binuksan niya ang musika at pumili ng mabilis na EDM. Ang kanyang balakang ay gumagalaw pataas at pababa na parang ahas na gumagapang. Hindi nagtagal, tumugma ang kanyang tempo sa musika, kung minsan ay mabagal at mabilis. Huminto siya sa himig sa panahon ng warm-up bago tumalikod para tanungin si Justin, "Hobby, sino ang mas maganda ang pakiramdam? Si Karen o ako?" Namula ang mukha ni Justin na parang umiinom ng alak. Imposibleng ilarawan ang kasiyahang nararamdaman niya. Sa iyo. Hindi tanga si Justin. Alam niyang kailangan niyang pasayahin siya. Hindi siya humihingi ng seryosong sagot, nasa mood lang siya. Napasimangot si Roslyn. Sa isang mapagmahal na titig, kinurot niya ang kanyang baywang na nagpatigil sa pagpasok nito sa kanya. Habang patuloy na gumagalaw ang kanyang balakang, kinalas niya ang buhol sa kanyang dibdib at hinaila ang tuwalya sa kanyang katawan. Ang kanyang masiglang dibdib ay tumalbog pataas at pababa ngunit dahil ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, nakikita lamang ni Justin ang ilang mga kurba nang iangat niya ang kanyang mga braso. Nakakabaliw ang pang-aasar nito at hinigpitin niya ang kamao para pigilan ang sarili sa paghima sa kanyang mga suso. Sinabi niya sa kanya na huwag gumalaw kaya dapat ay hayaan siyang magsaya. Makalipas ang kalahating oras, umungol ng malakas si Roslyn. Naging malagkit ang kapaligiran sa kanilang paligid at napuno ng pagnanasa ang silid. Napansin ni Justin ang pagbabago ng boses nito at malakas itong itinulak sa kanya, dahilan para mahulog ito sa kanya. "Ikaw. Sabi ko gagawin ko." Napatingin si Roslyn sa kanya. "Ayokong mapagod ka. Hayaan mo ako, lalaki dapat mag-effort." Hinalikan siya ni Justin French habang tinutulak siya. Mahigpit na sarado ang mga kurtina at wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas habang pinagsasaluhan nila ang isang matinding sesyon ng pagtatalik. May nagbukas ng pinto at sa pagkakataong iyon nagulat si Karen dahil sa napakabangong amoy. Parang tumakbo si Karen palayo ng sundan ng kanyang mga mata ang tambak ng mga damit at damit panloob bago tumingin sa kama sa loob. Dapat ay sinuri niya ang kanyang banal na sentido bago pumasok. Nagpalit si Roslyn ng purple lace lingerie ngunit hindi niya ito hinubad ng buo habang nakasakay kay Justin. Ibinaw ni Justin ang kanyang mukha sa kanyang dibdib, ang malasutla na materyal ng lingerie ay nakakabighani sa kanya. Masasabi ni Karen kung gaano katagal nila itong ginagawa base sa mahinang boses ni Roslyn. Nakasubsob pa rin sila dito kahit na matagal na sila dahil nasa soul-forming stage na sila. Sinenyasan ni Roslyn si Karen nang makita siya na parang nakakita siya ng tagapagligtas. "Karen, iligtas mo ako." "Ay! Hindi ko na kaya." Pakiusap ni Roslyn sa kanya. Nakagat ni Karen ang kanyang mga labi, nakaramdam ng pagtatalo, "Kayo. Bakit hindi pa kayo tapos, gabi na?" Napangiti si Justin, hindi papayag si Roslyn darling kaya kailangan kong ibigay sa kanya ang gusto niya. "Hindi yan. Walang hiya ka." Bulong ni Roslyn. Pinagtawanan nila si Karen, "Sige, mag-shower ka na at magpalit. Hiniling sa akin ni Christine na tawagan kayo, may kilusan mula sa Giants." 12:45. Nagulat si Justin nang marinig ito. Dahil ito ay isang seryosong bagay, sumuko siya sa pagpapasama ni Karen sa kanila. Pagkatapos ng mabilis na pagligo, dumiretso si Justin sa meeting room. Ang lahat ay nakaupo na sa mesa, nag-uusap sa isa't isa. Napansin ni Justin ang isang sulat sa mesa. May mga kakaibang karakter na nakasulat dito na may itim na tinta ngunit hindi niya ito maintindihan. "Anong pinag-uusapan niyo? Ano to?" Kinuha ni Justin ang sulat at nagtanong habang nakakunot ang noo. Isang kakaibang tingin ang ipinukol ni Christine sa ibabang bahagi ng katawan niya bago ngumiti sa kanya, "Gusto mo bang matutunan ito? Ang wika ng mga Diyos." Tumigil sandali si Justin, hindi nakakagulat na hindi niya ito mabasa. Umiling siya at sumagot sa kanya, "Hindi na kailangan, sapat na ang natutunan kong wikang banyaga, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nakasulat sa sulat."
Simple lang, pinadalhan kami ng imbitasyon ng leader ng Cyclops na si Brontes. Iniimbitahan niya kami mag-lunch sa restaurant sa hall pagkatapos ng morning session ng Caesar Tournament. Reunion daw ito after 20,000 years. Sabi ni Poseidon nang nakadiretso ang mukha. Bakit nila tayo hinihiling na magkita tayo? Hindi pa nila tayo na-contact noon pa. Nagtaka si Justin. Itinaas ni Steve ang kanyang mga braso at hinimas ang kanyang baba, ito ay nakakalito din sa atin. Hindi sila naghihiganti sa atin at gayon pa man ay nagpapakita sila ng ganoon lang. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Bakit tayo mag-aalaga? Marahil ay inanyayahan nila tayo upang tapusin ang mga bagay-bagay. Kung gusto nilang lumaban, malugod nating obligado. Maaari nating hayaan silang mabuhay kung pipiliin nilang aminin ang kanilang pagkatalo. Naiinis na sabi ni Ares. Walang masabi ang ibang mga Diyos tungkol sa kanya, wala silang magawa sa marahas na pagkatao ni Ares. Nag-iisip si Justin, nag-aalala ba kayo na hindi tayo ang magiging kapareha nila? Humalaklak si Hermes, kung nasa Mars tayo, hindi man lang nila tayo mapapatong. Kaya ko silang ibaba ng mag-isa. Pero iba na ngayon, kung wala si Athena o Zeus, baka hindi natin sila matalo, bagamat kaya nating ipagtanggol ang sarili natin. Nandyan pa rin ako. Si Roslyn at Karen ay parehong nasa soul-forming stage din, hindi pa ba sapat iyon? Bakit tayo matatakot sa kanila? Nagkibit balikat si Justin. Hades, minamaliit mo ang mga higanti, nadama ni Alice na walang magawa sa kanyang saloobin, ang mga Cyclops at ang Hagaton, mas mataas sila sa mga magsasaka ng Zenica dahil hawak nila ang linya ng dugo ng ating ninuno, ang dugo ng Titan. Dugo ni Titan. Tama, huminto si Alice at tumingin sa iba na nagpapatunay na walang sino man ang sumusubok na pigilan siya bago niya ipagpatuloy ang kanyang pangungusap, ang dugo ng Titan ay ang pinakasinaunang linya ng dugo ng mga Diyos. Ito rin ang pinakamalakas na pinagmumula ng enerhiya. Ang dahilan kung bakit mayroon lamang tayong mas mababa sa 20 hanggang 30% ng ating kapangyarihan ay dahil ang ating dugo ng Titan ay natatak na. Ang mga higanti ay bahagi ng kadugo ngunit sila ay bahagi ng kabanalan. Bilang mga Diyos, hindi kasing dalisay ang kanilang dugo kaya hindi sila gaanong makapangyarihan, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit hindi natatakpan ang dugo ng kanilang Titan. Sandali, putol ni Justin, gusto kong itanong, paano nawala ng malaking kapangyarihan ang mga Diyos? Kung napakalakas ng dugo ng Titan, bakit ito tinatakan? May kinalaman ba ito sa puso ni Gaia? Ito. Nag-aalangan si Alice. Baka sa mga mata niya ang kalungkutan. Huwag mo nang tanungin, hindi na importante. Palagi na lang masakit sa puso natin. Putol ni Christine, magpapatuloy ako sa ngalan ni Alice. Ang dugo ng Titan ay nagbigay sa kanila ng napakalaking kapangyarihan ng Golden Core at pinalakas din nito ang kanilang katawan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila natatakot sa tunay na yuan ng mga Zenicon cultivator. Dahil ang true yuan ay kabilang sa isang elemento ng universo, tinatawag ninyo itong espiritual na enerhiya ngunit ito ay sa asensya ay pareho. Kailangan mong malaman na maaaring gumamit ng ilaw sa kanila maliban kay Zeningas. Alternate space, walang makakatalo dyan kahit si Athena na may tinataka na dugo ng Titan. Kaya kailangan nating mamatay sa kanilang mga kamay kung plano nilang gawin ang lahat. Ngumiti ng mapait si Justin. Not to that extent, hindi namin alam ang intensyon nila. Kahit na naghihiganti sila, mas marami kami sa kanila. At saka, mayroon kang space of laws at bihasa ka sa Zenicon martial arts, magiging impact ka. Nakalulungkot na wala ka sa kaharian ng mga cultivator na nasa Shangqing Heavenly Tribulation taon na ang nakalipas. Sa kanila. Sabi ni Poseidon. Naisip ni Justin sa kanyang sarili, kahit na hindi siya kasing husay ng mga magsasaka mula 20,000 taon na ang nakakaraan, mayroon pa rin siyang Chaos Cauldron upang protektahan ang kanyang sarili. Hindi pa nakatakda ang pagtatapos. Ang mga taong ito ay palihim tungkol sa dugo ng Titan na para bang natatakot sila na mahuli siya.
Ito ay talagang kaina-hinala ngunit wala siyang makukuha sa mga facts na ito. Naintriga dito sina Karen at Roslyn pero wala talaga silang ibang naramdaman. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga magsasaka lamang at para sa kanila, walang ibang mahalaga kaysa sa kaligtasan ni Justin. Pagkatapos ng talakayan, hinimok ni Poseidon si Hermes na suriin kung may nakialam sa Colosseum, para lamang maging ligtas. Hindi ito mahirap para kay Hermes na mabilis at malikot. Masaya siyang pumayag dahil may kaharap silang magkaaway. Natapos ang gabi at nagsimula ang ikatlong araw ng Caesar Tournament. Ito ang laban sa top 32 at ang mga natitira ay kilalang mercenaryong core mula sa buong mundo. Ang lahat ng mga kinatawan mula sa bawat bansa ay nagpakita sa upuan ng madla. Napuno ng iba pang mga mersenaryo ang audience seat na lalong nagpainit sa kapaligiran. Si Poseidon, Hermes at Ares ay nanunood mula sa isang VIP room samantalang sina Justin, Karen, Roslyn at Christine ay nasa ibang silid. Bago magsimula ang paligsahan, nakatanggap si Justin ng ulat mula sa Makidan na si Kagawa Chusho ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa Cyclops o sa iba pang mga Giants. Ang iba pang mga opisyal ay hindi rin nakipag-ugnayan sa kanila. Lumahok nga sila sa isang pulong kagabi, gayunpaman, dahil masyadong nagmamadali, hindi sila makakuha ng anumang impormasyon mula sa pulong. Agad na napagtanto ni Justin na ang pagpupulong kahapon ang susi sa insidenteng ito ngunit huli na para mag-imbestiga pa. Nang malalim ang iniisip ni Justin, ang tawag ni Sauron ay naputol ang kanyang pag-iisip. Kamahalan Pluto, may problema. Galit na galit si Sauron. Anong sinasabi mo? Tingnan ng mga kalahok para sa susunod na laban. Tumangala si Justin sa malaking digital screen sa malayo. Susunod na laban, si Eagles vs Godslayers. Anong nangyari? Akala ko sa semifinals lang mangyayari. Nagulat si Justin. Tiningnan niya ang listahan noon, bilang isang seeded player, ang si Eagle ay magkakaroon lamang ng laban sa Godslayers sa mga huling yugto. Para naman sa Cyclops, sa finals lang sila makakasalubong. May nagbago nito at sinabi ng organizer na nagkamali sila sa listahan. Pinagtatawanan nila tayo. Sinasadya nila tayong harapin ang mga Godslayer. Galit si Sauron. Kumunat ang noo ni Justin. Mukhang magsisimula na ang palabas ngunit hindi pa rin nila nakuha ang kanilang motibo. Gayunpaman, huli na para baguhin ang anuman. Isang insulto ang pag-address ng si Eagle sa torneo. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa laban kaysa sumuko. Hindi maaapakan ang kanilang dignidad. Si Christine at ang iba ay napangiti nang mapansin nila ito. Walang takot na umakyat sa entablado ang 5 miyembro ng si Eagle. Nasa sabik silang malaman na kaya nilang pabagsakin ang mga bastos na lalaki. Parang kasabihang, ignorance is bliss. Wala silang pakialam kahit na sinabihan sila ni Sauron na sumuko kung naramdaman nilang may mali. Sa malakas na palakpakan mula sa mga manunood, 5 gintong mukha na giants mula sa Godslayers ang tahimik na umakyat sa stage. 12:46. Ang 5 miyembro ng Sea Eagle na nasa pamumuno ni Nasser ay hindi nang ahas na magpabeya. The moment they got on stage, they delegated their tasks to fight them together. Hades, sigurado ka bang gusto mong gawin nila ito? Nag-aalala si Christine. Nanatiling walang ekspresyon si Justin habang nakatingin sa entablado. Determinado ang kanyang tingin habang sinasabi niya, ang pagpigil sa kanila sa pakikipaglaban ay higit na malupit kaysa sa paghiling sa kanila na mamatay. Bamuka ang bibig ni Christine sa gulat ngunit hindi na naglakas loob na magsalita pa. Bumalik sa entablado, pinagsalikop ni Nasser ang kanyang mga palad, ang kanyang buko ay pumutok ng malakas sa ilalim ng presyon. Nakangising sabi niya sa kanila, "Hey, hindi ko ine-expect na ganito kaga, pero excited na ako ngayon." Walang balak magsalita ang 5 gintong mukha na giants. Inilipat ng kanilang pinuno ang kanyang kamay at ibinaluktot ang kanyang mga daliri, tinutuya silang umatake. Naningkit ang 5 miyembro ng Sea Eagle sa kanyang saloobin. Imposibleng hindi mailigtas ang kanilang reputasyon nang ang kanilang pinakarespetadong tao ay pinagmamasdan sila mula sa itaas. Lin,
Mira, Brett, Damon, go. Sa utos ni Nasser, sumibaw lang hangarin sa pagpatay sa iba pang mga mandirigma habang umaarangkada sila sa kanilang mga kalaban. Hindi itinago ni Lin na nanalo sa laban kahapon ang kanyang kakayahan. Sa isang twist, ang kanyang katawan ay naging hindi mabilang na mga anino, kumikislap sa loob at labas ng paningin ng lahat. Ang itim na ambon ay ibinubuga mula sa daman at pagkatapos bumulong ng isang mantra, ang kanyang mga mata ay naging pula tulad ng isang mabangis na hayop. Umuumbok ang kanyang mga kalamnan at umungol siya habang sumusugod sa mga Godslayers. Sa wakas ay ipinahayag ni Nasser ang kanyang mga katangian bilang isang power user. Punit-punit ang kanyang damit mula sa mambak niyang kalamnan. Na may malakristal na kumikinang na balat, tumalon siya na parang missile ng tao. Shadow Technique, Demonization of Satan's Believer, Crystallization. Pinilit ni Steve ang kanyang dila, Hades, ang iyong mga tao ay medyo kakaiba. Sa mahabang panahon na nabubuhay, nasaksihan ng mga Diyos ang mga kapangyarihan at kasanayang ito noong nakalipas na mga panahon upang madali nilang makita ito. Nakakalungkot na ang kanilang mga kalaban ay hindi mga tao o kaya'y maaari silang maging matagumpay. Napabuntong hininga si Christine. Gaya ng inaasahan, lumakad pasulong ang pinuno ng mga Godslayers at humarang sa daan. Parang siya lang ang magpapabagsak sa kanilang lima. Bago pa makarating sa gilid niya ang tatlong mandirigma ng si Eagle, bahagya niyang tinapakan ang lupa. Boom! Mula sa malayo, ang kanyang pagtapak ay talagang nabasag ang granite na sahig na nagpapadala ng mga labi sa buong lugar. Sa isa pang pagwalas sa kanyang binti, bumuhos ang ulan ng mga bato patungo sa Sea Eagles. Ang kanilang mga pag-atake ay naharang ng mga bato, na pinipilit silang huminto sa kanilang mga landas upang iwasan ang mga bato. Sa sandaling ito, silang tatlo ay sumugod sa magkabilang gilid at nag-iwan ng butas sa gitna. Ibinuka ni Brett ang kanyang bibig at isang music note ang ipinadala sa kanyang dibdib. Sumabog agad ang ulan ng mga granite. Sonic Attack. Napansin ng ilan sa mga mersenaryo ang kanyang paglipat. Ang ganitong uri ng espesyal na kapangyarihan ay napakahirap kontrolin. Dapat ay nagsanay ng husto si Brett upang kontrolin ang mga sound wave sa paligid ng mga granite at ipadala ang pagsabog patungo sa mga Godslayers. Gayunpaman, ang lalaking gininto ang mukha ay hindi naapektuhan. Sa isang ungol, nawala siya bigla. Ang kanyang napakalawak na pisikal na lakas ay hinayaan siyang makarating sa harap ni Brett sa loob ng ilang segundo na parang nag-teleport. Bahagya niyang ipinatong ang isang daliri niya sa lalamunan ni Brett. Og! Sa masakit na tili, napahawak si Brett sa kanyang lalamunan habang pasuray-suray na paatros. Si Mira, na kanina pa nakatayo sa tabi ni Brett, ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong makagalaw. Nang makita ito, ang kanyang mga mata ay nagningning na asul at siya ay sumigaw, Region Freeze. Ang isang tallest na higanteng bloke ng yelo ay lumitaw sa harap ni Mira, na nakulong ang gininto ang mukha na lalaki sa loob nito. Ang 4 na metrong taas na haligi ng yelo ay nagulat sa lahat. Hindi nila maintindihan kung paano nangyari ito. Noon lang napansin ng mga tao na si Mira ay isang mangkukulam. Kahit na ang Sword in the Stones ay bihasa sa magic, hindi ito nangangahulugan na eksklusibo ito sa kanilang organisasyon. Si Mira ay isa sa mga batang prodigy sa magic. Ito na ang pagkakataon natin. Atake! Sinabihan ni Nasser sina Lin at Damon na salakayin ang haligi ng yelo mula sa tatlong panig, na sinubukang tumago sa haligi upang masugitan ang kanilang kalaban. Nabigo silang makita na ang iba pang mga gintong mukha na lalaki ay hindi nag-abala na tumulong. Samantalang ang nakapirming, hindi man lang siya natinag, naghihintay na sa halip ay atakihin siya ng mga ito. Pagkabasag pa lang ng yelo, dumiretso ang kamao at punyal nila sa lalaki. Ang panginginig ay bumaba sa kanilang mga gulugad nang siya ay ganap na hindi nasaktan. Para silang natama ng isang perpektong hindi masisirang pader. Tapos na ba kayo? Ang gininto ang mukha ay tumawa ng mapanukso, sa isang walang pakialam na paraan ay hinawakan niya ang punyal ni Lin palayo sa kanya. Maging ang matalim na punyal ay hindi nagawang saktan ang kanyang mga kamay.
Pagkatapos kunin ang punyal, mabilis siyang lumingon kay Lin. Lin. May huminga at bumuhos ang dugo mula sa kanya sa sumunod na segundo. Hindi man lang nakapag-react si Lin nang maputol ang mga braso niya. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Si Deman na nagdemonyo, namumula ang kanyang mga mata nang makitang nasugatan ang kanyang kasama. Dahil sa galit, sinubukan niyang tanggalin ang leeg ng lalaking may gintong mukha gamit ang kanyang bibig. Ngunit ang lalaking gininto ang mukha ay kahit papaano ay napahawak sa kanyang panga. Sa isang mahinang pagpisil, isang kaluskos ang narinig. Nabasag ang buto ng panga ni Deman at sa pagungol, siya ay itinapon na parang patay na aso. Natahimik ang karamihan sa kanyang malupit na gawa. Ang lalaking gininto ang mukha ay walang pakialam dito. Tumingin siya kay Mira ng mapanokso ngunit malisyosong tingin. Natigilan si Mira nang makitang isa-isang nasugatan ang mga kasama. Gustong-gusto ko ang iyong kumikinang na mga mata, paano kung ibigay ito sa akin? Kinilig si Mira sa malamig niyang boses. Mira, ingat ka. Sigaw ni Nasser na nakalayo sa kanya kay Mira. Ang lalaking gininto ang mukha ay nakatutok sa mga mata ni Mira. Pilit niyang hinuhukay ang mga mata niya. Nang walang makatiis na manood, lumitaw ang isang puting silhouette. Lumuhad siya sa harap ni Mira na parang ilusyon at hinawakan ang mga daliri ng lalaking may gintong mukha. Tama na. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang kanyang daliri. Kahit halos lahat ng puwersa niya ay ginagamit niya, nanatiling hindi nasaktan ang mga daliri ng gintong lalaki. Ang daming sumigaw sa lalaking lumabas nang wala sa oras. Kahit na siya ay isang estranghero sa kanila, maaari nilang sabihin na siya ay isang nakakatakot na tao sa paghusga sa kanyang hindi makatao na bilis. Kamahalan Pluto. Halos maluha na sina Nasser at Mira sa nakikita niya. Si Justin ay nagpakita sa kanilang harapan nang sila ay nasa bingit ng kamatayan. Humingi ng tawad sa kanila si Justin, alam kong ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki ngunit hindi ko kayang hayaan siyang ipahiya kayo. Hey! Ngumisi ang lalaking may gintong mukha, Hades, sa tingin mo ba ay interesado akong harapin ang mga mababang buhay na ito? Sa palagay ko ay hindi nararapat na labagin mo ang mga patakaran ng torneo sa publiko. Kung ang pagpapahiya sa isang taong nawala sa iyo ay bahagi ng mga patakaran, kung gayon ayon sa mga panuntunan, pinahihintulutan akong patayin kayong lahat. 1247. Tumingin ang golden face na lalaki sa kanyang mga daliri, sigurado ka bang gusto mong hawakan ito? Dapat masasabi mo na kahit na ang iyong pisikal na lakas ay higit sa mga tao, ito ay walang kumpara sa amin. Hindi mo alam yan for sure. Inilapag ni Justin ang kanyang kaliwang kamao sa tiyan ng gininto ang mukha ng lalaki habang tinatapos ang kanyang pangungusap. Ang malalim na umuusbong na tunog ay nagpakita sa lahat kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga kapangyarihan ngunit ang lahat ay nagulat nang makita ang gininto ang mukha na lalaki na hindi natitinag. Tanging ang kanyang kapa ang gumalaw mula sa simoy ng hangin na dala ng suntok ni Justin. Nanlaki ang mga mata ni Justin sa hindi makapaniwala. Nagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa suntok na ito, kaya ayon sa teorya, kahit isang 10-layered tank ay madudurog sa ilalim ng puwersang ito. Hindi pa banggitin na ang kanyang katawan ay pino at pinalakas ng Endless Resolve Restoration Scripture at Shang-Ching Heavenly Lightning. Napatulala sina Karen at Roslyn sa pagbabago ng mga pangyayari. Hindi nila akalain na ang lalaking ito ay mananatiling walang takot laban sa suntok ni Justin. Bago pa makapag-react si Justin, ang lalaking gininto ang mukha ay tumingin sa kanya ng mapanokso bago ibinato ang kanyang kanang kamao sa tiyan ni Justin. Lumipad pa atras si Justin na parang missile. Hindi man lang siya makaungol bago bumagsak sa dingding ng Coliseum. Lumipad ang mga bato at nagkaroon ng malaking buta sa kanyang pagbagsak, inihanda ni Justin ang kanyang sarili sa oras gamit ang Heaven and Earth Restoration Energy. Ganun pa man, lumabas sa bibig niya ang mabigat na pantalon at hindi niya namamalayan na hinawakan ang tiyan niya. Ang kanyang puting kamisete ay ganap na nawasak. Parang nakatali ang bitukan niya at kung hindi dahil sa Heaven and Earth Restoration Energy na nagpapagaling sa mga sugat niya, uubo sana siya ng dugo mula sa internally bleeding. Hobby.
Tumalon sina Karen at Roslyn mula sa itaas. Lumapag sila sa harap ni Justin, sinusubukang hilahin siya palabas ng butas. Kamusta ka? Nasugatan ka ba? Nag-aalala si Karen. Nakipagkamay si Justin, ayos lang ako, gusto ko lang subukan ang aking pisikal na lakas ngunit sa palagay ko hindi ako katugma para sa kanya. Bakit hindi mo protektahan ang iyong katawan gamit ang True Yuan? Mayroon silang dugo ng Titan, mas malakas ang katawan nila kaysa sa mga Diyos. Pagmamaktol ni Roslyn. Ngumisi si Justin, napakasama nito. Sa kanilang pangangatawan, hindi nakakagulat na ang kanilang mga inapo na may halong dugo ay ganap na nadaig ang mga mersenaryo. Ang mga tao ay naging hindi mapakali sa paglahok ni Justin. Biglang nangyari ang lahat kaya natarante sila. Ang iba sa mga Diyos ay tumanggo sa isa't isa bago bumaba sa entablado. Hindi sinamantala ng 5 lalaking may gininto ang mukha na salakayin si Justin. Sa halip, sabay silang tumayo na parang may hinihintay. Hindi tayo nagkita sa loob ng 20,000 taon at nagbago na kayo ng hindi na makilala. Sabi ng leader nila. Huwag kang magtago, Darius, hindi nagbago ang boses mo. Sabi ni Poseidon na may tame time na mukha. Tumawa si Darius at sinenyasan niya ang mga kasama na tanggalin ang kanilang mga maskara. Nang matanggal ang mga maskara at kapa, ang kanilang mga mukha sa wakas ay nahayag sa madla. Sa hindi inaasahan, medyo madilim ang itsura nila. Maliban sa matalas na mga katangian, sila ay tumingin magaspang at pangit sa ilang mga lawak. Sila ay may kayumangging balat at medyo kalbo. Tagpi-tagpi ang kanilang buhok na nagmistulang mga lalaking nasa katanghaliang gulang. Ganun pa man, walang nang-ahas na maliitin sila dahil sa kanilang kakayahan. Hinimas ni Justin ang kanyang tiyan at naglakad patungo sa mga Diyos. Sinenyasan niya sina Nasser at Mira na ilabas sa stage ang mga nasawi. Ipinakilala ni Christine ang Godslayers kay Justin, tingnan mo, ang 3 lalaking nakatayo sa gitna ay sina Darius, Argus at Glades. Ang iba ay Cyclops, Stephen at Argus. Hagaton at Cyclops. Itinaas ni Justin ang isang kilay niya, wala akong nakikitang 100 braso at wala ba silang 2 mata. Ngumisi si Darius, ignorante Hades, napakamangmang mo na nakakaawa. Nakakalungkot na kailangan mong mamatay ng napakabilis pagkatapos magmana ng pagkadyos ni Pluto. Hey, Darius, mayabang ka. Sa tingin mo ba ang pagbabalik mo mula sa kabilang dimensyon ay mababago ang bulok na ugat mo? Nagningning ang mga higanti sa kanyang mga salita, mabilis na gumapang ang galit sa kanilang isipan. Bulok na mga ugat. Napangiti si Darius dahil sa galit, wala kang karapatang tawagin kaming bulok kapag lahat kayo ay grupo ng mga duwag at mapagkunwari na sumuko sa dugo ng Titan. Ang dugo ni Titan ay umaagos pa rin sa loob natin at tayo ang mga tunay na Diyos. Cut the crap. Kahit na tinatakan na natin ang ating Titan's blood, wala kayong magagawa sa amin. Lumapit kayo sa akin at tingnan ko kung gumaling na kayo. Pinipintig ng adrenaline si Ares at ibinaba niya ang daliri sa kanila. Inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya, naghahanda na sirain ang selyo. Ares, nawala ka na ba sa isip mo? Libo-libong tao dito. Sinubukan siyang pigilan ni Christine. Aphrodite, from 20,000 years ago wala na tayong dapat pag-usapan, sa tingin mo posible bang maayos na natin ang mga bagay-bagay ngayon? Sila ang lumapit sa atin, wala tayong ibang choice kundi ang lumaban. Naningkit ang mga mata ni Ares habang umuungol. Nanginginig ang Colosseum dahil sa kanyang aura. Gayunpaman, nang malapit nang masira ni Ares ang selyo, ang enerhiya sa kanya ay biglang naubos. Ano? Pinanlakihan ni Ares ang kanyang mga mata, na natili sa parehong lugar na hindi makapaniwala. Ngumisi ang mga higanti. Psycho, bakit ka tumigil? Tanong ni Hermes. Tiningnan ni Ares ang kanyang mga kamay at pinagsalo ito sa mga kamao. Pinilit niyang lumabas sa kanyang lalamunan ang mga salita, I can't break the seal. Ano? Ang iba sa mga Diyos ay namangha. Totoo, ang mga batas sa kalawakan. Hindi ito gumagana.
Hindi ko alam kung bakit ngunit hindi ito mag-uugnay sa aking pagka-Diyos. Hindi ko rin maaaring ipatawag ang mga batas gamit ang aking espiritual na kapangyarihan. Nagsalubong ang kilay ni Ares. Paano ito posible? Hindi siya pinaniwalaan ni Hermes at sinubukan din niyang ipatawag ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumakas ng higit kaysa kay Ares. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi masira ang selyo. Sinubukan din ito ni Poseidon, Apollo at Artemis ngunit walang resulta. Halata ang gulat sa kanilang mga mukha at natigilan sila sa kinatatayuan. Sinubukan din ni Justin na basagin ang selyo ngunit tulad ng ibang mga Diyos, ang espasyo ay nakalock. Walang magawa. Ang mga bata sa kalawakan ay hindi gumagana. Alam na alam ng mga Diyos ang mga kahihinatnan. Ang mga Diyos ay nakahihigit at hindi magagapi sa mga bata sa kalawakan at kung wala ito, sila ay mga tao lamang na may makapangyarihang mga artifact. 1248 Stop wasting time, the thing you guys ever so proud to own is gone, walang pakialam na sabi ni Darius habang hinihimas ang kanyang kalat na balbas. Damn it, paano nangyari ito? Galit na galit si Ares. Tinuya sila ni Argus, hindi ba ninyo napagtanto na wala sa atin si Brontes? Nagpalitan ng tingin ang mga Diyos sa isa't isa. Ang mga bagay ay umunlad sa ibang direksyon. Sino si Brontes? Nalito si Justin. Sagot ni Christine sa kanya in a worrisome tone, siya ang kuya ng tatlong Cyclops, siya rin ang pinakamalakas. Lagi naming iniisip na kasama siya sa Cyclops clan pero parang hindi naman. Anong ginawa nyo? Ungol ni Hermes. Huwag masyadong mabalisa, nagsisimula pa lang ang palabas. Sa isang click ng kanyang mga daliri, nagsimulang tumahimik ang nagkakagulong mga tao sa Colosseum. Mind control. Napabuntong hininga si Alice. Noon lang na-realize ng iba na kakaiba ang itsura ng staff at audience. Hindi normal ang kanilang mga ekspresyon, ang kanilang mga mata ay mapurol na parang kinokontrol. Maging ang mga mukha ng mga opisyal ay blanco. Kung hindi dahil sa mga Diyos, Karen at Roslyn na may malakas na espiritual na enerhiya at kaluluwa, sila ay nasa ilalim din ng kanilang kontrol. Si Mira, bilang isang mangkukulam ay nagawang makatakas sa kanilang kontrol. Nahuli din ng ilan sa mga mas malalakas na power user. Naalala ni Justin ang pangyayari nina Roslyn at Christine, biglang nawala ang alaala ng lalaking Hapon dahil kontrolado ninyo ang kanyang isip. You guys should feel fortunate that the pipong Japanese official gave himself away, sabi ni Darius, hindi namin gustong tumakas kayong mga duwag kapag napagtanto ninyong may mali, mangyayari ito pagkatapos ng tournament. Pero wala na kaming oras para hintayin si Athena at ang iba pa, kaya papatayin namin kayo ngayon at hahanapin ang iba mamaya. Mula sa sinabi ni Darius, hindi kumilos ang mga higanti dahil sinusubukan nilang akitin ang ibang Diyos para mapatay nila ang lahat ng isang beses at para sa lahat. Galit na galit ang mga Diyos sa kanyang mga salita ngunit lihim silang nababalisa dahil sa nakatatak na espasyo. Sa sandaling iyon, isang napakalaking figure ang lumipad mula sa labas ng Colosseum at dumaong sa entablado ng may kalabog. Nakahalfubad siya, nakasuot lang ng beach shorts. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katulad ng iba pang mga higanti. Brontes. Anong ginawa mo? Saway ni Hermes sa kanya. Sinaman siya ng tingin ni Brontes, wala lang, tinatakan ko lang ang mga puwang sa loob ng lugar na ito. Paanong posible, wala kayong ganitong kakayahan? Haha, bulalas ni Brontes, salamat lahat sa inyo, salamat kay Zeus. Hindi ba kayo curious kung paano tayo nakabalik mula sa spacecraft? Ang mga Diyos ay nasa kawalan, ito ay lampas sa kanilang kaalaman. Hayaan ko kayong magkaroon ng malinaw na kamatayan, ngumisi si Brontes, I bet you guys don't know that the alternate space has its laws. Kahaliling bata sa espasyo. Naiwan ang kulay sa mga mukha ng mga Diyos kapag may naalala sila. Sa nakalipas na 20,000 taon, naghahanap kami ng paraan upang makabalik sa mundong ito at sa wakas, pagkatapos ng mahabang paghahanap, nalaman namin na ang kahaliling kalawakan ay mayroon ding mga batas sa kalawakan.
Kahit na ang paraan ng pag-iral ng mga batas sa kalawakan ay iba sa mga bitek ng parallel space, umiiral pa rin ito. Gayunpaman, dapat nating aminin na ang ating espiritual na enerhiya ay hindi gaanong sensitibo sa atin kung bakit hindi gaanong mahalaga ang batas sa kalawakan, na kung bakit ito ay hindi gaanong mahalaga para sa iyo, guys. Oras upang maunawaan at makabisado ang mga alternatibong batas sa kalawakan. Ang mga Diyos ay karaniwang naiintindihan ang lahat hanggang sa puntong ito. Kung nakikialam sila sa mga batas sa espasyong ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang mga batas sa kalawakan, maaari nitong gawing hindi gumagana ang kanilang mga batas sa kalawakan. Malamig ang tingin ni Poseidon, kung ganoon, hindi dapat sapat ang iyong espiritual na pag-iisip para gawin ito sa mahabang panahon. May integridad ang espasyo, hindi mo ito maaabala magpakailanman. Tama ka, Poseidon. Ngumisi si Brontes, pero huwag mong kakalimutan na wala kayong laban sa amin. Kahit na ang mga tao ay maaaring makapinsala sa inyo, kaya bago mabaigo ang aming mga alternatibong batas sa kalawakan, magagawa namin ang anumang gusto namin sa inyo. Uye, ang pinakamahalaga, kung mamamatay kayo nang hindi gumagana ang inyong mga batas sa kalawakan, hindi kayo maaaring mag-reincarnate, ibig sabihin. Mamamatay kayo ng totoo. Ang iba sa mga higanti ay natawa. Naghintay sila ng napakatagal para sa kanilang matamis na paghihiganti. Nagdududa ako. Lumakad pasulong si Justin. Ang kanyang endless resolve restoration scripture ay umiikot sa loob ng kanyang katawan habang pinapakawalan niya ang pang-aapi mula sa kanyang paglilinang sa yugto ng tribulation passing. Ang Heaven and Earth Restoration Energy ay hindi nakadepende sa mga batas sa kalawakan, kaya anuman ang kondisyon ng mga batas sa kalawakan, malaya pa rin niyang mapapatawag ang Heaven and Earth Restoration Energy. Ang Heaven and Earth Restoration Energy ay mabilis na nagpool sa paligid, na bumubuo ng isang malaking pool ng asul na tubig ng Ming. Napapaligiran ito ng mga itim na ambon habang umiikot sa hangin. Kahit na wala tayong mga batas sa kalawakan, hindi ibig sabihin na talagang mananalo kayo. Ibinaba ni Justin ang kanyang kamay. Ang tubig ng Ming ay naging hindi mabilang na mga araw na nakatutok sa 6 na higanti. Ang iba pang mga Diyos ay bahagyang nagulat nang makita kung gaano kalaki ang kanyang paglilinang. Kahit na hindi ito kasing husay ng mga magsasaka na nasa yugto ng Shangqing Heavenly Lightning 20,000 taon na ang nakakaraan, ito ay talagang malapit na. Mula dito, masasabi nila na ang mga unang resulta mula sa cultivation technique ni Justin ay kahangahangang mahusay. Naiwasan ng 6 na higanti ang karamihan sa mga araw dahil nag-iingat sila kay Justin. Gayunpaman, ang ilan sa mga palaso ay dumapo pa rin sa kanila. Ang kamisete ng mga higanti ay naagnas ng tubig ng Ming ngunit hindi nasaktan ang kanilang mga katawan. Si Justin ay namangha sa elemental na defensive power ng Titan's Blood. Sa sandaling dumapo ang palaso sa kanila, ito ay naging ulap ng usok na walang iniwan kundi isang itim na pahid. Wala itong ginawang masama sa kanila. Nagawa ng tubig ni Ming na kaagnasan ang katawan ng isang bampirang may dugong maharlika. Hehe. Alam namin na ang bagong Hades ay nilinang gamit ang mga cultivation technique mula sa Zeneca. Huwag kang mag-alala, paglalaruan ka namin. Napatawa si Darius at hinubad ang kanyang mga punit na damit. Dilat na dilat ang kanyang mga mata nang magsimulang umumbok ang kanyang katawan. Habang umuungol siya, nagsimulang umumbok ang kanyang katawan dahil sa bagong tisyo na tumutubo sa kanya. Napakabilis, humaba sila at naging makapal na mga bisig. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Nagulat si Justin sa kanyang pagbabago samantalang si Karen at Roslyn ay malapit ng sumuka. Nang muli silang tumingin kay Darius, ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay naging hindi katimbang. 3 hanggang 4 na palapag ang taas niya, mas mukhang higanti. Mas malala pa, hindi mabilang na mga braso ang tumubo sa buong katawan niya. Itinago ni Hagaiton ang kanyang aktwal na katawan. 1249. Hades, stop staring. They are making a move. Nagulat si Christine kay Justin.
How dare you ignore US? Nanginginig si Ares sa galit. Ang bronze spear tattoo sa kanyang mukha ay nawala at sa kumikinang na liwanag, isang 3 metrong haba na artifact ang lumitaw sa kamay ni Ares. Kahit na ang espasyo ay selyado at ang kanilang mga artifact ay hindi magiging kasing lakas, hindi sila titigil sa paggamit nito. Muntik nang patayin ni Ares si Justin gamit ang sibat ngunit ngayon ay nakaharap nila ang isang matandang kalaban sa loob ng 20,000 taon ang mga higanti. Hey, Ares! Nakalimutan mo bang pinik namin ang sibat para sa iyo? Ngayon ginagamit mo ito laban sa amin. Ang cute. Ang nakatatandang kapatid ng Cyclops na si Brontes ay tumango habang ang kanyang katawan ay nagsimulang umumbok din. Hindi nagtagal, napunit ang kanyang damit at ngayon ay mahigit 10 metro na ang taas niya. Iba sa mga Hagaton, ang kanyang ulo ay pinalaki at ang kanyang mga mata ay pinagsama sa isang kakaibang anggulo. Isang kidlat pababa at isang higanting martilyo ang lumitaw sa kamay ni Brontes. Ang metal na martilyo ay mukhang talagang mabigat na ang ulo ay mas malaki kaysa sa isang hot air balloon. May mga gasgas sa martilyo at sa mga puting tela na nakatikip sa hawakan, mahirap sabihin kung saang material ito gawa. Umuungol. Ungol ni Brontes, halos mapunit ang eardrums. Ito ay tulad ng isang sigaw ng labanan ang tugtog ng simula ng isang labanan upang ipaghiganti ang kanilang mga sarili. Nahulog ang martilyo sa sahig. Isang nakikitang puwersa ang nakitang naglalabas mula sa martilyo. Nagsimulang manginig ang Colosseum at gumawa ng malalaking butas sa sahig. Ang mga bato ay nahuhulog at ang mga labi ay lumilipad kung saan-saan dahil ang Colosseum ay hindi makayanan ng epekto. Ang iba sa mga higanti ay pinakawalan ng kanilang tunay na katawan, naramdaman ang mabangis na laban ng espiritu mula sa kanilang mga kapatid. Hindi na ito napigilan ni Ares at umabant na siya. Dahil hindi niya magagamit ang mga batas sa kalawakan, napilitan si Ares na ihagis ang kanyang sibat sa lalamunan ni Brontes gamit ang kanyang malupit na puwersa. Ngumuso si Brontes sa kanyang pagtatangka at iwinagayway ang kanyang martilyo. Ang higanting martilyo ay madaling itinapon na parang ito ay isang uri ng larwang goma. Hindi nakayanan ni Ares ang puwersa ng reaksyon, ang kanyang mga braso ay namamanhid sa puwersa at habang ang kanyang sibat ay lumipad sa ibang direksyon, ang kanyang katawan ay nakaipit sa lupa. Ares! Napabuntong hininga si Christine. Ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa gininto ang liwanag at ang tunay na magical girdle ay nagpakita sa kanyang mga kamay. Napahawak ito sa katawan ni Ares at hinaila siya palabas ng lupa. Nang umalis ang katawan ni Ares sa lupa, nahulog ang isang martilyo sa lugar na iyon. Kung hindi dahil sa magical girdle ni Christine at sa kanyang mabilis na reflexes, nabugbog na si Ares sa giniling na karne ng baka. Kung tutuusin, nakakagalaw lang sila gamit ang sarili nilang pisikal na lakas. Kung ikukumpara sa paggamit ng mga bata sa kalawakan, ang kanilang bilis ay masyadong mabagal. Salamat! Bumangon si Ares na may kilabot na ekspresyon. Ibinalik niya ang kanyang sibat habang mahinang nagpapasalamat kay Christine. Kumunat ang noo ni Christine at umiling, huwag kang magmadali. Maliban kay Hades, walang sino man sa atin ang maaaring gumamit ng lahat ng ating kakayahan para labanan sila. Kahit na kinasusuklaman niya ang palabang psycho na ito, iisa pa rin ang pinagmulan nila. Ang ibang mga Diyos ay hindi nang ahas na kumilos ng madalian ngayong ang sitwasyon ay naging hindi favorable para sa kanila. Lumiwanag ang isang asul na liwanag at lumitaw ang trident ni Poseidon sa kanyang mga kamay. Inilabas din ni Hermes ang kanyang caduceus at ang mga pakpak sa kanyang tularia ay kumikislap, handa na para sa labanan. Sina Apollo at Artemis ay solemna. Isang asul na malamig na agos at pulang nagliliyab na apoy ang lumitaw sa kanilang mga kamay upang ipatawag ang kanilang mga busog sina Helios at Selene. Kahit na sila ay dehado dahil sa mga selyadong batas sa kalawakan, nanatiling matatag ang kanilang mga paniniwala para makaligtas sa hindi mabilang na mga laban. Ang mga higanti ay may limitadong espiritual na enerhiya at hindi nila maselyuhan ang mga batas sa kalawakan magpakailanman. Ang kailangan lang nilang gawin ay kumapit. Halika, ipakita mo sa amin kung gaano katagal kayo magtatagal.
Isang nagliliyab na palaso ang lumitaw sa Helios at may gininto ang kinang, pinaputukan ito ni Apollo sa 6 na higanti. Ang araw ay nahati sa himpapawid na naglalayon para sa kanilang mga vulnerable spot. Hindi ito pinansin ng mga higanti, hinaharangan ang mga palaso gamit ang kanilang mga kamay o martilyo nang walang pakialam. Ang nagliliyab na mga palaso ay kumikinang ngunit madali itong napawi. Lumipad si Hermes dala ang kanyang Taralya at nagpakita sa likod ng mga higanti. Ang mga mata ng mga gintong ahas sa kanyang caduceus ay kumikinang na pula. Nang gusto niyang gumamit ng ilusyon para lokohin sila, ang mga Hag-Aeton na pinakamalapit sa kanya, si Glades, ay iwinagayway ang mga braso sa kanyang likod na para bang nakita niya si Hermes. Naputol ang spell ni Hermes at lumitaw ang isang pares ng mga pakpak ng Diablo sa kanyang likuran, na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa oras. I'm sorry, but you guys are nowhere near a threat to US. Wala akong panahon para humarap sa basura, kaya hayaan ang mga mersenaryo na makipaglaro sa inyo. Tumawa si Darius at sa isang mabilis na paggalaw, lahat ng mga mersenaryo ay sumugod patungo sa mga Diyos na parang nawala ng malay. Mapuro lang kanilang mga mukha ngunit karamihan sa kanila ay mga mandirigma at power user. Nagpaikot-ikot ang mga Diyos habang sabay-sabay silang umatake. Ang ilan sa mga mersenaryo ay maaaring labanan ang kontrol sa isip ngunit wala silang magawa para tumulong dahil sila ay inilibing sa dagat ng mga tao. Ang mga Diyos ay walang pagpipilian kundi ang labanan ng mga taong ito. Ikinawi ni Poseidon at Ares ang kanilang trident at sibat sa kanila. Bagamat madaling iwaksi ang mga taong ito, hindi sila titigil sa pag-atake sa kanila. Walang katapusan ito. Nawala na ba sila sa isip? Sigaw ni Ares. Ginamit ni Artemis si Selene para i-shoot ang 12-dosenang mga nakapirming arrow na nag-freeze sa isang malaking grupo ng mga mersenaryo na binili sila ng ilang oras. Plano nila ito. Napipilitin kaming patayin sila na magagalit sa mga mersenaryong core para ilabas ang kanilang galit sa mga bansang nag-organisa ng tournament. Nagpapaplano sila. Nagpaplano ba silang protektahan ang mga bansang iyon at ipalagay sa mga tao bilang kanilang tagapagligtas? Galit na galit si Christine. Kahit na hindi nila sinusubukan na maging mga tagapagligtas, sigurado akong sinusubukan nilang palitan tayo mula sa sibilisasyon ng tao sa pamamagitan ng pagpapapatay sa atin ng mga taong ito. Ngumisi si Hermes habang dinidilaan ang dugo ng labi. Wala siyang intensyon na magbigay ng awa, patayin ang lahat ng tao na sumumpa sa kanya. Sila ay kontrolado ng spell ng mga higanti, kaya dapat may nag-spell sa likod natin, sabi ni Poseidon at lumingon siya kay Justin, Hades, kayo lang ang hindi apektado ng mga batas sa kalawakan. Masyado tayong mabagal, kailangan ninyong hanapin ang spellcaster. Huwag mong gawing napakadali, hindi pa tayo nagsisimula sa totoong deal. Sumugod si Stephen at itinaas ang kanyang paa para tapakan sila. 12:50. Sa gitna ng nanginginig na lupa, itinaas ni Stephen ang kanyang higanteng metal na martilyo at iwinagayway ito patungo kay Justin. Paano ito posible? Nagmamadaling umiwas si Justin. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang mukha. Nahulog ang puso ni Justin nang mapagtanto niyang maaari pa rin silang gumalaw ng mabilis kahit na sa kanilang aktwal na anyo. Kailangan nilang gumastos ng mas maraming enerhiya kaysa dati upang makamit ang parehong bilis. Hindi na nang-ahas si Justin na baliwalain sila ngayong alam na niya ang kanilang mga kakayahan. Ipinagpatuloy niya ang pag-iwas sa mga suntok ng dalawang Hag-Aeton habang sinisigawan ang mga babae, Rose. Karen. Go and find the spellcaster. Malapit siya sa Colosseum. Sina Roslyn at Karen na lumalaban sa mga mersenaryo ay hindi naapektuhan ng mga batas sa kalawakan, kaya sila ang pinakamahusay na mga kandidato para gawin ito. Mabilis na tumugon sina Roslyn at Karen bago tumalon para hanapin ang buong Colosseum. Gayunpaman, mabilis din ang reaksyon ng mga higanti. Agad namang hamarang sina Argus at Argus nang mapagtanto nilang magsasaka sina Roslyn at Karen. Mabilis silang kumilos na parang nag-teleport.
Dahil sa kanilang mga higanteng katawan at liksi, madali nilang mabitag ang lahat sa loob ng Colosseum. Dalawang babaeng magsasaka, napakagandang sorpresa, ngumisi si Argus at binasag ang kanyang martilyo kay Rose. Parang isang higanteng bundok ang bumagsak kay Rose. Nagpatawag si Roslyn ng isang higanteng water shield ngunit nabigo itong makayanan ang atake ng martilyo. Bumagsak ang katawan ni Roslyn sa langit na parang shooting star. Rose. Ang mga gintong sinag ay kinunan mula kay Karen habang ipinatawag niya ang kanyang True Yuan. With a quick motion, tumabi siya kay Roslyn at hinawakan siya. May oras ka pa bang magmalasakit sa iba? Hindi pinansin ni Argus ang kanyang True Yuan, patuloy silang pinupukpok ng suntok. Naiwasan ni Karen ang kanyang mga suntok sa oras. Nag-ipon siya ng ilang mga ilusyon na ikanalitaw ni Argus, binibili ang sarili ng oras. Kasabay nito, si Justin ay napapaligiran ng tatlong higanti, Brontes, Darius at Stefan. Patuloy nilang inaatake si Justin at kinailangan ni Justin na ipatawag ang Sumadi True Fire at Ming Water para ipagtanggol ang sarili. Ang mga dragon na apoy ay umuungal habang sinusubukan nilang kagatin ang mga higanti. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto ni Justin na ang mga higanti na ito ay nagawang palayasin ng Sumadi True Fire. Sabay-sabay, ang kanilang mga metal na martilyo ay maaaring sumipsip ng Sumadi True Fire na sumunog at nagbalik ng pinsala sa kanyang sarili. Gaya ng inaasahan sa mga higanti na nakipaglaban sa maraming magsasaka sa yugto ng Tribulation passing 20,000 taon na ang nakalilipas. Kakayanin nila ang makalangit na apoy at makalangit na tubig na ginawa ng Heaven and Earth Restoration Energy, pabayaan ang isang normal na True Yuan attack. Ang puso ni Justin ay nakaramdam ng bigat, ang labanan ay mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Kahit na nasa kanya pa rin ang Chaos Cauldron bilang kanyang trump card, walang tiwala si Justin tungkol dito. Hindi siya sigurado kung kaya ng Chaos Beast Spirit na pabagsakin ang mga higanti. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Justin ay sapat na malakas upang makabawi sa bawat oras na siya ay nasaktan kaya hindi siya masyadong nasugatan. Ang natitirang Hagaton, pinangunahan ni Glades ang mga mersenaryo sa mga Diyos. Gaano man nila kalakas ang pag-atake sa kanya gamit ang kanilang mga artifact, walang silbi kung wala ang mga batas sa kalawakan. Ang mga suntok at hampas ng martilyo mula sa mga higanti ay sumaire sa Colosseum, hindi na makikita ang nakalipas na kaluwalhatian. Lumilipad ang mga bato at may mga butas sa buong lugar. Kasabay nito, patuloy na lumilipad sa hangin ang naglalagablab na apoy, nagyayelong-yelo at mga palaso. Ito ay nakapipinsala. Ang Colosseum ay naging impyerno, walang pakialam kung sino ang kanilang pinapatay at hindi nila maalala kung gaano karaming tao ang kanilang napatay. Namula ang lupa at napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Sa gitna ng malaking tropa ng mga mersenaryo, libu-libong tao ang namatay sa loob ng ilang segundo. Maririnig ang hiyawan, iyak, ungol at hikbi. Hades. Humanap ng paraan para salakayin si Brontes. Siya ang gumawa ng mga plano kaya dapat siya ang ubod ng silang ng espasyo. Puno ng dugo si Poseidon, maging ang kanyang balbas ay kulay pula. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, ang isang braso ni Glades ay tumama sa kanyang katawan. Lumipad si Poseidon ng 100 metro palayo habang itinulak niya ang kanyang trident sa sahig para pakalmayan ang sarili. Hindi man lang siya nakahinga nang suntukin siya ng isang grupo ng mga mersenaryo sa malapit. Walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Kapag ang katawan ng Diyos ay nawasak, maaari lamang nilang piliin na muling magkatawang tao. Malinaw, hindi iyon isang opsyon para sa kanila, kaya mabubuhay o mamatay sila sa labanang ito. Walang sino man ang nagkaroon ng oras para alagaan o bantayan ang isa't isa, kahit si Christine. Siya ay abala sa paggamit ng magical girdle upang ipasok ang mga mersenaryo at gamitin ang mga ito upang ipagtanggol laban sa iba pang mga mersenaryo na umaatake sa kanya. Si Christine na normal na matikas at mayabang ay hindi katulad ng dati. Punit-punit ang kanyang damit at gulo-gulo ang buhok dahil sa mga mantsa ng dugo. Ang mga mersenaryong kasali sa Caesar Tournament ay naging sacrificial pawn ng mga higanti.
Panahon na para tapusin ang laban, tawa ni Brontes at itinaas ang kanyang martilyo. Sa isang malakas na ungol, ang martilyo ay kumikinang sa pulang apoy. Hades, mag-ingat. Iyan ang Heavenly Divine Lightning Fire. Gulat na sigaw ni Christine kay Justin. Heavenly Divine Lightning Fire. Sa sandaling marinig niya ito, si Justin ay likas na nagpatawag ng maraming koi water at itinapon ito sa martilyo na parang buhawi. Sa kasamaang palad, hindi nito pinatay ang lightning fire. Sa pagkakataong ito, nabigo ang tubig na mapatay ang apoy. Ang lightning fire giant hammer ay tumama sa paligid ng Justin. Lumipad ang apoy at mga electric spark sa paligid niya na sumisingaw at sumunog sa mga tao sa malapit. Namutla si Justin nang bigla niyang maalala ang pinagmula ng martilyo. Hindi ba ito ang apoy na ginamit ng mga higanti para gumawa ng mga artifact para sa mga Diyos? Kahit na hindi ito kasing lakas ng Tai Ching Heavenly Lightning, pinamanhid pa rin ito ang kanyang mga paa. Ang mas masahol pa, ang apoy ay lubhang kinakaing unti-unti. Hindi maintindihan ni Justin kung paano hindi natunaw ang martilyo mula sa apoy. Makatakas lamang si Justin mula sa pag-atake ng martilyo. Nagalit siya dahil sinadyang pilitin siya ni Darius at Stephen na manatili sa loob ng isang maliit na lugar na nililimitahan ang kanyang pagkakataong makatakas. Bakit hindi pa nagpakita si Athena? Hindi ba siya mapagmataas at makapangyarihan? Hinulaan ba niya na matatalo siya kahit na magpakita siya kaya nagdesisyon siyang magtago? Hindi maipahayag ni Justin ang inis na kanyang nararamdaman. Kahit na wala siyang gaanong kumpiyansa, wala siyang pagpipilian sa sitwasyong kinalalagyan niya. Hindi nila alam kung gaano katagal mananatiling selyado ang espasyo. Huli na kung maghihintay pa sila hanggang sa masira ang isa sa mga katawan ng mga Diyos. Chaos Cauldron. Si Justin ay umawit sa kanyang puso. Naramdaman ng Chaos Cauldron sa loob ng kanyang dantian ang kanyang pagtawag at lumitaw sa hangin. Mabilis na lumaki ang kaldero, mula sa haba ng braso hanggang sa laki ng bahay. Tinakpin ng kulay abong usok ang umiikot na kaldero at ang mga pattern sa kaldero ay kumikinang sa pula. Nagmukha itong mas masigla kaysa dati, na parang bumabalik ang sigla pagkatapos ay claim ni Justin ang pagmamay-ari dito. Nagulat ang mga higanti nang makita ang higanteng kaldero ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang ito ay isang artifact mula sa mga Zen Icon Cultivator. Hindi sila naglakas loob na maliitin ito, na nakipaglaban sa maraming laban sa kanilang sarili. Tingnan natin kung ano pa ang mayroon ka. Hindi agad kumilos si Brontes, iwinagayway ang kanyang lightning fire giant hammer kay Justin. Isang mas makapal at mas malakas na haligi ng lightning fire ang binaril patungo kay Justin. Namula ang mga mata ni Justin dahil sa galit at umungol siya habang itinataas ang higanteng kaldero. Ang mga dagandong ng Chaos Beast Spirit ay maririnig at isang malabo na higanteng silweta ang tumalon mula sa kaldero, umungol sa lightning fire. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.